Guys, good morning. Ngayon ay pupunta kami sa Fountain Gate sa Nariwarin. Yung mga bata hindi pa sila nakapunta doon kaya pupunta kami. Ayan, nagre-ready na sila kasi paalis na kami. Pero ang sama ng panahon ngayon, sobrang maulan. Pero hindi pa rin kami. Tuloy pa rin yung alis namin. Kaya isa-isa silang pinapayungan ni Matt para pumasok sa loob ng sasakyan gawa ng sobrang lakas ng ulan. Move. Thank you. Ula! Sabi ni mama move daw. Tinaman. Ay. Here! Jom, bagong ko kayo. Pag-uwi, ikaw naman din eh. Tingnan natin kung anong mga ginagawa ng tatlo sa likod. Ayan sila. At andito na kami guys sa parking sa labas ng shopping center. Palakad na kami doon papasok. So dito kami nakahanap ng parking. Wala pa ganong nakapark kasi maaga pa, siguro mga 11 lang. At ayan na sila. Winter ngayon guys. Pero yung mga kasuotan nila ay pang summer. At ayan, papunta na kami doon. Tara, samahan niyo kami guys. Maglakad. Papunta doon. Yun na naman yung lap. Siga pa, siga. Dati pa, bata pa. Sabi lang kaya day college. Ganito ang dapat mong lakad. Tatantong pag-ibig lang ako. Nandito na kami sa loob guys. Ililibot namin kayo. May papasukin yata yung mga bata dyan kasi may nakita silang Asian shop. At may nakita ko dito sa kaliwa. Para siyang Pop Rice. Nakita ko sa nakikita ko yan, mga Pop Rice na yan doon papuntang Samar. Actually nung umuwi ako ng Samar, bumili ako noon. Ito yung Asian shop guy. Hindi ako sure. Siguro Chinese to. Nanggaling na ako dito last time na nagpunta ako dito. May nabili akong pagkain na nagustuhan ko. So ayun yung mga bata naglibot dito. At may nakita ako dito guys na kamukha siya ng hopya. May nakasulat pa dito Mang beans daw. Baka hopya to na munggo sa atin. Pero parang ang sarap niyang tingnan kasi hula ko lang parang crispy na munggo. Pero hindi ako bumili guys kasi naisip ko na babalik kami dito paglabas. Nasa yan yung shop na yan. Ito yung food court nila. Maganda din, malinis. Gusto ko yung tiles nila dito sa food court nila kasi kakaiba. Yun yung una kong napansin. At may wet market sila dito guys. Parang sa Karinga lang din. Similar sila. At ang sasarap ng mga cakes dito. May nakita ako. Nakatakam. Lalo na yung cheesecake. Kasi yan yung paborito ko sa lahat ng cake. Pero parang lahat sila masarap kasi nakakatakam lahat ng mga cakes na yan. Gusto ko silang lahat tikman. At may bakery din dito na self-service. Si Matt, bumibili siya. Nagulat ako. Kaya nilapitan ko siya. May mga pinipili siyang mga tinapay dito na ang sasarap talagang tingnan ng mga tinapay na to. Nakakatuwa kasi hindi mo na kailangan mag-ask kung para magpakuha. Ikaw na talaga yung kukuha ng gusto mong tinapay. Lalagay mo lang sa tray. Pili ka dyan. Tapos pupunta ka na lang sa counter. Pagtapos ka na para bayaran. Ang ganda. Nagustuhan ni Matt tong bakery na to. Kasi ito yung
nakaagaw ng pansin niya. Yung bakery na to, natutuwa talaga siya. Kaya siguro mga 5 yung nabili niya. Iba-ibang klase. Yung mga mahilig sa tinapay, talagang matatakam kayo dito kapag napanood nyo tong video ko. Kasi lahat talaga masasarap yung mga tinapay. Dito nakakalimutan ko lang kung ano yung pangalan ng bakery na to. Itong shop na to. Pero dito pa rin to sa loob ng Fountain Gate. Masasarap siya. Ang sarap nga nito mag-uwi tas pangbaon sa trabaho. Pero hindi muna ako bumili kasi napakahirap maglakad, mag-ikot-ikot na may binibit-bit. Plano ko talaga dadaan kami dito pag kami umuwi. Pero hindi na kami nakabalik dito. Nakalimutan ko na talaga gawa ng may binili na kami na TV. Wala na sa isip ko. Hindi sila ngayon busy guys. Isa lang yung customer na nasa counter. Kaya hindi gaanong naghintay sa pila si Matt. Para bayaran yung mga nakuha niyang mga tinapay na gusto niya. Tapos ito rin, natuwa din ako dyan sa tinapay na yan. Shout out kay Pilam at Hindak, mga mahilig sa tinapay. Ito na para sa inyo. Galing na kami sa Meijer guys. At yung itong dalawa na to, hinahanap nila yung mga shoe shop. Masakit yung ulo nila kasi hinahanap nila yung saan daw yung mga bilihan ng sapatos. Kaya ayan, nauna sila. Nagmamadali kasi ayaw nila akong kasama kasi lagi daw si Ayaw. Sige. Pero sa bandang huli, nagkaligawan. Hinanap namin sila kung nasaan na. Hindi namin mahanap. Si Krisha lang yung nag-update sa amin kung nasaan kami. Kasi yung dalawa wala na silang pakialam kung saan na sila napunta. Lahat ng sapatosan, hinanap namin sila kung nasaan. Pero hindi namin nakita. Tinatry namin na hindi mag-message sa kanila. Pero si Krisha yung unang nag-message sa amin kung nasaan kami. Tapos, nalaman na lang namin na wala pala sila sa sapatusan guys. Nandoon sila sa bilihan ng mga make-up. Yung mga pang make-up pala yung pinuntahan nila. Kala ko mga sapatos. Tapos, doon namin sila nakita kasi nag-message si Krisha na nandun daw sila. Hindi ko lang maalala kung anong pangalan ng shop na yun. May mga mamahaling shop din dito. Hindi ko alam na meron din pala kasi last time na nagpunta kami dito, hindi naman talaga ako nag-ikot, hindi nga ako umakyat. Ang gaganda ng mga relo, nakainganyo nito. Oh. Gustong gusto kong bumili kahit isa lang. Kasi yung relo talaga yung pinakagusto ko. Lunchtime nang nagustuhan ko ay Japanese food. Lagi naman Japanese yung paborito ko. At kanya-kanya kami ng order kasi iba-iba kami ng gusto. Yung sa mga bata, iba din. Binuksan na yung TV na nabili namin para sa kwarto ng mga bata. TV. Dali! She said, Faster. Faster. yeah. Oh, That's a fit. Oh no. No, it's not fit. Ipilak to. Ipilak. Oh my god. Mushi mo, sisikasyo. Na-set up na ang TV guys. So yun lang. Thank you for watching. Next time ulit. Bye!